Alam niyo, yung ating mga elders, ating mga leaders, kapatid, dapat nakaupo na lang yan eh. Amen. Pero yung kanila pong wisdom na galing sa Diyos. Thank God. Thank God. Sa kanilang walang kapaguran, mga kapatid. Sabi ko nga, kung mayroong mga tao, dapat magreklamo, magsabi, okay na to, yung ating mga elders. Pero hindi po, mga kapatid. Kanila pong ibinabahagi yung kanilang tinanggap na kaalaman galing sa ating Diyos. Amen. At ayong mga bata, mga kapatid, atin pong pakinggan, atin pong, hallelujah, i-apply sa ating buhay yung kanilang sinasabi at sabihin mo, paulit-ulit naman. Bakit? Epektibo po. Ngayon, modern generation ng mga kapatid, wala ng panalangin, nawawala na sa church. Mga kapatid, easy-easy na lang tayo. Bakit? Pinagpala na ng Diyos. Pero gusto kong sabihin, mga kapatid, mag-focus tayo sa ating ginagawa, sapagkat ano man ang pagpapala ng Diyos sa iyo ngayon, marami pang pagpapalang ibibigay ng ating Panginoon. Tumingin ka lamang sa ating Diyos, mga kapatid. Huwag ka tumingin sa kapwa mo. Amen. Baka mainggit ka lang. Huwag kang tumingin sa kapwa mo. Amen. Madidistract lamang tayo, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, we need to fix our eyes on Jesus. Amen. He is the author and finisher of our faith, mga kapatid. Kaya nga sa ating buhay, hallelujah, salamat sa ating Panginoon. Praise God, praise God. Amen. Mag-focus tayo, mga kapatid. Amen. Huwag tayong tumingin sa mga pansamantalang obstacles ng buhay. Praise God. May kahirapan ka man ngayon, may pagsubok ka man ngayon, mga kapatid. Pero kung titingin ka sa ating Panginoon, sasabihin mo, look what the Lord has done. Amen. Praise God. Kaya sa mga kapwa mong bago sa ministry, pinagpala ka ng Diyos, manatili ka na humble at lalo kang magpagamit sa Diyos. Amen. Wala kayong karapatan, mga kapatid, na apak-apakan yung ating mga leaders. Yes, tama sabi ni Pastor Yuni kanina. Amen. Bata pa Sunday school, hanggang nagpang-abot siya doon sa executive board. At kung sabihin, mahina talaga yung pastor ko. Yung iba dito, mga kapatid, may posisyon, yung ating pastor, wala. Sabihin mo, talagang yung pastor ko mahina. Sino ka? Mga kapatid, baka mamaya pinasok ka na ng hangin, nangangaral tayo, pero yung ating puso ay hindi mo nakalain sa Diyos. Mag-ingat tayo, mga kapatid. Huwag mong hayaan na tayo po ay guluhin ng kaaway. Sabihin niya, galing mo talaga, huwag ka na magpasakop. Tapos sabihin, magaling ka naman, mag-restore ka ang sarili mo. Kaya mo yan, ikaw pa. Tapos sabihin mo, oo nga, no? Mga kapatid, hindi lahat ng tinig galing sa Diyos. Focus tayo sa ating pong takbuhin. And always connect to our leaders, to our pastor. Pag wala kang pastor, maghanap ka ng pastor mo, mga kapatid. Huwag mo sabihin na, ay ako lang pa sa sarili ko kasi magaling ako. Hindi po. Walang ganun, mga kapatid. Shall we say amen? Praise God. Kaya nga, dito, mga kapatid, praise God, huwag natin ito ang ating paningin sa mga temporaryong kahirapan ng buhay. Mag-focus tayo, mga kapatid, sa buhay na walang hanggan, sa tagumpay na bibigay ng ating Diyos, sapagkat kailangan natin maging matapat sa ating takbuhin, mga kapatid. Amen. We need to run with perseverance. Paul understood that ministry was not easy. Si Pablo, mga kapatid, ang dami niyang pinagdaan ng hirap. Amen. Mga pagpapalo. Subalit, siya po nanatiling tapat sa ating Panginoon. Kamusta ang buhay natin? Ano yung ating pinagdaanan, mga kapatid? Nasubukan niyo bang may pagkanulo? Sinabihan ako, sabi niya,
bago ka pa lang sa executive board, hintayin mo yung sampina mo. Pastor, sabi ko, Lord, anong kasalanan ko? Wala akong kamalay-malay dito. Bakit dinadamay ako? Pero salamat sa Diyos. Kung tayo ay magtitiwala sa Diyos, mga kapatid, yung mga bagay na yan, magdidistract sa atin, magbibigay ng stress. To share my story, mga kapatid, pasensya po, ako po ay pabalik-balik po sa Korte for 18 years. Sabi nila, pag siguro nag-aral ka ng abogado ka na ngayon. 18 years, mga kapatid, dumating yung punto na kahit tunog ng motor ay nininirgis na ako. Kasi ang paunawa ko pag may motor, another sampina. May hearing, mga for 18 years. Dahil sa kapirasong lupa. Yung abogado namin, namatay na lang, hindi man natapos yung kaso, mga kapatid. Pero sabi ko, salamat sa Diyos. May panahon, mga kapatid, yung taong kaaway mo, hindi mo mabanggit-banggit yung pangalan. Pangalan pa lang, mga kapatid, nasusuklam ka na. But when we learn to forgive, pastors, alam ko po, wala tayong kaaway, mga kapatid. Pero kung sakaling mayroon man, mga kapatid, magpatawad ka. Ang hirap mabuhay ng may kaaway, lalo na kasama mong pastor. Amen. Pero salamat wala dito sa section ng Pastor Tony. Baka nasa NELD siguro yan. Yes, ang hirap, mga kapatid. Hindi ka makatulog. Kasi iniisip mo yung kaaway mo. Yung kaaway ko na to, inagaw yung membro ko. Kahit giver pa man din. Pero kung walang tithes, okay lang. Pero mga kapatid, ito'y nagiging hadlang para matapos mo yung takbuhay mo na mayroong kagalakan, mga kapatid. Pag wala kang kagalakan sa puso mo, habang tumatakbo ka, makukulaps ka. Amen. Praise God. Naghahanap ako namin mag-sinyas, kapatid, ng ganito. Baka sabihin ko nun, ay, another style ng palakpak. Praise God. We need to run with perseverance, mga kapatid. Sapagkat alam natin na ang pagpasok sa ministry hindi po madali. Praise God. Hindi lang po pangangaral ang pagpapastor. Ang pangangaral ay 5% lamang sa ating buhay, pastor, mga kapatid. Kaya pagpastor tayo, hindi ka boss. May ibang pastor, mga kapatid, akala mo boss. Akala mo kontraktor, turo ng turo, mga kapatid. Amen. Pero salamat sa Diyos, yung ating compassion, mga kapatid, inilagay ng Diyos sa atin. Mamahalin mo yung mga tao na kahit hindi naman kaibig-ibig, mga kapatid. Uunawain mo yung mga tao na ang hirap unawain. And thanks be to God, Diyos ang naglagay sa ating puso, mga kapatid. Diba? Kung wala yung ating habag, sasabihin mo, anong pakialam ko sa'yo? Hindi naman kita kaano-ano. Diba? Pero salamat sa ating Panginoon, binigyan tayo ng Diyos, mga kapatid, ng pag-ibig, pagtitiis. Nalala ang kanta ni Pasolari, pagtitiis, pagtitiis, ang kailangan mong mabatid. Pero kung tayo lang, mga kapatid, diba? Si Moses nga na high blood, mga kapatid, tayo ba kaya? Pero alam nyo, mga pastor, yung sa amin, 48 years old, na high blood, patay. 48 years old pa, may pasundigan. Napakabata. Kaya tayo, mga pastors, magpakabait tayo, mga kapatid. Pag meron tayong sama ng loob, mahirap tumakbo. Pastor Daniel. Siguro kung si Pastor Daniel, mga kapatid, tandang-tanda ako Pastor Daniel, bata pa ako noon. Pastor na kayo. Kung wala kayong pagpapatawad, pagmamahal, ewan ko lang kung nandito pa kayo ngayon. Si Ma'am Jean, mga kapatid.
Si Mami Glo kasama ng creation. Pero, tingnan niyo mga kapatid. Normal po na mayroon tayong minsan tampok. Pero salamat sa Diyos, binibigyan din ng Panginoon ng puso na marunong magpatawad. Puso na marunong umibig sa mga tao hindi po kaibig-ibig, mga kapatid. Amen. Praise God. Paul did not just want to end the race, but he wanted to end it with joy. Amen. Praise God. Sa buhay natin mga kapatid, di ba yung kwento kahapon sa lecture? Yung isang tao, hindi na makatakbo pero may taong tumulong sa kanya. At pero isang tao sumali sa takbuhan mga kapatid, galing sa malayong lugar. Alam niyo yung kanyang kakasama sa takbuhin, tapos na lahat. Pero ino mapait, magagabi na, andun pa siya takbo-takbo, pilay-pilay. At natapos niya yung takbuhin, mga kapatid, yung interview siya. Sabi niya, alam mo namang talo ka na, mag-isa mo na lang. Tumatakbo ka pa rin, ano ba ang rason? Ano sagot niya? Ako'y naparito galing sa malayong lugar at ang aking goal ay matapos ko ang takbuhin, mga kapatid. May mga panahon sa buhay natin gusto mo nang sumuko. May mga panahon na gusto mo nang tumigil sa ministry. Pero tinawag tayo ng ating Diyos. At kahit na anong hirap sa buhay sa ministry, mga kapatid, yung pangako ng Diyos ay hindi po nagbabago. I am with you always, even unto the end of the world, mga kapatid. Praise God. Faithfulness in the race not only brings us personal joy, but also testifies of God's grace to others, na kapatid. Di ba napakaganda? Yung pinagdaanan mo ang hirap, pero ikaw nagpatuloy pa rin, at sasabihin mo, tunay na ang Diyos ay kasama niya. Praise God. Magandang kakampi ang Diyos, na kapatid. Amen. Kung sa mga Marines, walang iwan yung walang moto, lalo na sa Diyos, mga kapatid. Amen. Ang Diyos hindi po nangiiwan. Makalimutan mo man siya. Amen. Mapabayaan mo siya, kapatid. Pero ang Diyos ay laging nandyan umakagapay sa atin. Praise God. Hindi lang po tayo, mga kapatid, amen, magiging matapat. Sapagkat kung tayo po naging matapat, mga kapatid, meron pong bunga. Merong resulta ang ating pong pagtitiis, mga kapatid. Paul's joy came not only from an easy life, but from fulfilling God's calling, mga kapatid. Amen. Yung iba, dito may mga guro, amen, mga professionals, mga kapatid, nagpapagamit sa Diyos. Doon sa amin, may nag-graduate ng aircraft mechanic, mga kapatid, isang accountant, nag-resign, at nag-volunteer, mga kapatid, sa gawain ng Diyos. Yung iba, nasa hospital, nagtatrabaho, pero tinalikuran yun alang-alang sa Diyos. Because they believe, mga kapatid, hallelujah, amen, na walang pinakamagandang buhay, kundi ang magpagamit sa Diyos. Biro ito, mga kapatid. Praise God. Maraming mga tao nag-opisina, hindi pa nakasakay ng aeroplano. Maraming katrabaho sa opisina, hindi pa nakabarong, mapaili tayo. Yung barong, pasusani pang basketball lang. Oo, mga kapatid, sa Bible school, yung ating barong pang work job lang. Pero sila magbabarong lang pag magninginong at saka yung higa doon sa sasakyan patungo sa buhay na walang hanggan. Hindi ba, mga kapatid? Kaya yung ating pagpapagal, amen, ay tiyak na magbubunga ng magandang bunga, mga kapatid. Praise God. He said his purpose was to testify the gospel of the grace of God. Joy comes when we know our life has been poured out for Jesus. Joy comes when others see Christ in us and led to salvation because of so yung ating goal, mga kapatid. Amen. Mag-akin ang kaluluwa, hindi magpalayas ang kaluluwa, mga kapatid. Praise God. Kaya salamat sa ating Panginoon.
At magandang bagay kung sabihin ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. And thank God, mga kapatid. Maraming mga tao na kahit sa kabila, mga kapatid, ng maraming hirap, sa kabila ng maraming mga sakripisyo sa buhay, mga kapatid, sila po ay pinagpala po ng ating Panginoon. Praise God. Maraming mga tao na kahit na maraming taon, sila po'y naghirap, mga kapatid. But because they stay focused, mga kapatid, sa nagawa, sila po ay nagtagumpay, mga kapatid. Hallelujah. And Paul, amen, teaches us, mga kapatid, to keep our eyes on Jesus. We need to run with perseverance, no matter the cost, mga kapatid. We need to finish the race with joy and not to regret. Praise God. Ang buhay, pagpapastor ay hindi po to para mga sprinter, mga kapatid. Kailangan po ng perseverance. Ito po ay marathon, mga kapatid. Some of us are still in the early miles, mga kapatid. Others are nearing to finish the line. Wherever we are, let us run in such a way that when we cross the line, heaven will rejoice, mga kapatid. Church, kapapastor, mga kapatid, let's finish the race with joy. Tabi tumayo, mga kapatid. Amen. Hindi po lingid sa ating kaalaman that somewhere along the way, marami po mga nauna sa atin, mga kapatid, na hindi po nakarating sa finish line, mga kapatid. Because maybe sila po ay hindi mo nakafocus sa ating Panginoon. But, kapwa pastor, let us keep looking unto Jesus, mga kapatid. He is the source of our joy. He is the source of our strength. Only God can give us true joy. Masakit sa ating kalooban, mga kapatid, na may mga ginagamit ang Diyos sa ating buhay. Naging instrumento ng Diyos para atin pong, hallelujah, masumpungan ang katotohanan at tayo po iligtas ng ating Diyos. Sa buhay ko, mga kapatid, may mga taong ginamit ang Diyos para mag-Bible school ako. But in the long run, mga kapatid, umalis po sila sa katotohanan, mga kapatid. Masakit yung ating kalooban. Nalulungkot tayo dahil nung una sila yung nagtutulak sa atin para magpagamit sa Diyos, para mag-Bible school. But because the joy of the Lord ay nawala sa kanilang, mga kapatid, sila po ay tumungo doon sa ibang landas, mga kapatid. At wala tayong magagawa, mga kapatid. Pero habang sila po nabubuhay, ang magagawa lamang natin, mga kapatid, ay ipag-pray po sila. Merong ginamit sa amin for more than 40 years, mga kapatid. Itinuro sa amin ang apostolikong pananampalataya. But after more than 40 years, they denied Jesus as the Messiah, as the Savior. And the worst thing, sabi nila, itong si Jesus ay sa demonyo. And even the Bible, hindi na po pinapaniwalaan, mga kapatid. Dahil sabi nila, ang Bible ay punong-puno ng kamalian at gawa lamang ng tao. Nalungkot ako, mga kapatid, dahil sila po'y ginamit ng ating Panginoong Diyos.
And my prayer today, mga kapwa pastors, please, ano man ang mangyari sa buhay natin, marami mang pagsubok, mga kapatid, marami mang kahirapan, marami mang mga hadlang sa ating paglilingkod, we need to focus our eyes on Jesus. Let's think about the people who sacrificed their lives para tayo po ay madala doon sa tamang katuruan. Yung ating apostolic heritage, mga please, huwag natin kalimutan, mga kapatid. Hindi po ito madaling nakuha. Hindi po ito ganun kadali, mga kapatid. Maraming mga tao na nag-sacrifice. Amen, amen, amen. As what the Bible says, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my race with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of God. Mga kapatid, yung ating mga nilakad ay maiksi pa. Yung ating paghihirap ay konti pa, mga kapatid. That's why keep on, amen, running the race, mga kapatid. At baunin natin yung kagalakan sa ating puso. Yung ating mga leaders, yung ating mga elders, mga kapatid, hallelujah, nandiyan sila na nagiging inspirasyon sa atin, mga kapatid. Amen. Ano man mangyari sa ating ministry, mga kapatid, ang pangako po ng Diyos ay totoo. Ang pangako po ng Diyos ay totoo, mga kapatid. Amen. And for the last time, mga kapatid, may I request everybody na tayo po'y magsama-sama sa harapan, mga kapatid. Once again, let's talk to the Lord. Ipasuri mo yung sarili mo, Panginoon. Nasa ating pa ba yung kagalakan? Nandito ba ba, Panginoon? At kung sakaling unti-unting nawawala, mga kapatid,